Ang kauna-unahang hairline! Ang kauna-unahang airline na tumanggap sa akin ay ang Safi Airways. I left my job abroad. At naniwala kayo na ma-achieve ko tong goal na to. Naiiyak ako. Hi guys! This is Anisa Kamit and I'm back after almost a month. I was so busy. I just finished my training for... Yan ang announcement ko at the end of the video. Malalaman nyo kung para saan nga ba itong training na to. Malay nyo, na-promote na pala ako, hindi ba? Charot! This time, I will be telling you a story. It is about my journey to becoming a flight attendant. How did I become a flight attendant? What did I do? And when did it happen? Mahaba-habang kwentuhan to, pero sana hindi kayo mabored. I will try my best na ma-entertain kayo at may matutunan kayo at the same time. I hope you'll stick around. So, let's start! If an interviewer asks you, why do you want to become a flight attendant? What would you answer? Pang Miss Q&A, hindi ba? Pero ano nga bang sasagot nyo? I know that a lot of you would say, because it is my childhood dream. Well, that's true, but for me, it is my 4th year high school dream. Totoo yan! Funny lang kasi when I was in elementary, ang dream ko talaga ay maging isang nurse. Pero, one time narinig ko na yung mga nurses daw naglilinis ng pupo ng pasyente nila. Syempre, being the silly kid I found it gross. Oy, ano lang ako nung bata lang ako nun So, pinalitan ko yung dream ko. Sabi ko, I want to become a teacher naman kasi yung mama ko teacher. Pero syempre, nagbabago-bago tayo, tumatanda tayo, papalit-palit tayo ng dream. So, nung high school, pinangarap ko maging isang supermodel. Naku, Diyos ko naman, nakakahiya. At pagkatapos naman, nung 2nd year high school siguro, nakikita ko si ate na nagre-report sa TFC. So, sabi ko, gusto ko yata maging news reporter. Pero, na-in-love ako. Syempre, nagkaroon ng first boyfriend. Kumire ang batang ire. Sabi ko, parang gusto ko na maging isang housewife. Naku po, kay bata-bata, gusto na maging may bahay agad. Pero syempre, puppy love lang naman yan. Pero no 4th year high school na, I had to choose my major kasi magka-college na ako. Doon ko na-realize na, parang gusto ko maging flight attendant. Bakit? Kasi may mga nagsasabi sa akin na, uy, bagay ka maging isang flight attendant, ganon. Tapos, nag-research ako na parang, bongga yata yung buhay ng isang flight attendant. Travel dito, easy money, tapos parang napaka-glamoroso nila, hindi ba? Kaya naman, nung college ako, doon na ako nag-decide, sige, I want to become a flight attendant. Nung nag-e-enroll na ako, hindi ko pa nga alam kung anong kukunin ko, kung tourism management ba or mass communication. Since I have this great passion for public speaking, at nung time na yon, pinangarap ko makasali sa isang national beauty pageant. Hindi naman kailangan manalo ako, hindi naman kailangan maging Catriona Gray ako, pero yung bang makapag-rampa lang sa stage sa Miss Earth Philippines o kaya sa Binibining Pilipinas, okay na sa akin. Sabi ko, para sa Q&A, magmamascom ako. Ayun. Kaya ako nag-take ng mass communication. O, diba? Mag-aaral ako ng 4 years para na maging beauty queen. Also, I consider the fact na napakaraming FAs ngayon na hindi naman tourism graduate. Iba-iba yung mga courses nila, pero naging FAs pa rin sila. So, after college graduation, in 2012, bumalik ako sa Riyadh kasi nandito yung family ko. OFWs yung parents ko dito sa Riyadh, Saudi Arabia, at dito rin ako lumaki. So, I worked here as an admin staff sa isang educational agency and as a part-time TV segment host sa TFC. Sobrang nag-enjoy ako to the point that my dream of becoming a flight attendant was totally forgotten. But pagpasok ng 2013, dun na, naghanap ako ng growth ko on a personal level at sa career ko. That's the time that I thought of pursuing my dream again. So, nag-start ako mag-submit ng mga CVs ko online, kasama na nakakahiyang 2x2 pictures ko at ang whole body pictures ko. Siguro ito yung dahilan kung bakit hindi ako nakakatanggap ng reply sa mga airlines. Pero it came to a point na I felt so desperate and frustrated kasi I've been living here in Saudi Arabia at walang mga airlines na nagkakandak dito. Neither Qatar Airlines, Emirates, Oman Air. IPAMS has been so famous to all Filipino aspirants, but it is located in the Philippines. You know what? I took a risk. I left my job abroad. When you want to have something so bad, you're willing to give up everything. So, yung maliit na savings ko, pinambili ko ng ticket yung papuntang Philippines. Kaya naman umuwi ako nung December 2013 sa Philippines, umaasa na magkakandak ng recruitment day ang IPAM soon. While waiting for that to happen, si Mama at Papa naman, binigyan ako ng task
Bumuo lang kami ng isang maliit na convenience store. Kaya naman habang naghihintay ako at umaasa sa recruitment day, nagtitinda ako. Buong December na din ako sa Pilipinas. Pagpatak ng January, Papa told me that I have to go back to Riyadh para alagaan si Mama kasi she's bleeding terribly dahil sa mayoma niya. Noong January 24, bumalik ako ng Riyadh. And guess what? February 1, nag-post ang IPAMS na magre-recruit ang Saudiya sa February 14. Diba? Sobrang heartbreaking lang kasi I left my job, diba? Para dito, hinihintay ko to. Gustong-gusto ko to. Pero hindi mo lang ako hinintay. Ganun yung pakiramdam ko. Nagkasalisihan kami. Pero ano magagawa ko? Inisip ko na lang na maybe it's not meant for me yet. At kailangan talaga ako ni Mama badly. Bigo man ako, pero hindi ako tumigil. Naghanap muna ako ng trabaho ko dito sa Riyadh habang naghihintay ng mga recruitment day ng airlines. Merong isang company nag-offer sa akin ng isang quality assurance position. Napakaganda ng offer. Maganda yung sahod ko, may mga benefits, housing allowance, etc. Pero ang problema, 2 years ang contract. Sobrang confused ako nun. Kasi matatali ako sa kanila ng 2 years, paano kung biglang may nag-recruit na isang airline at natanggap ako? Hoping lang, paano ko iiwan yung current job ko para sa dream ko, hindi ba? Feeling ko, my dream was at stake. Confused ako between the stable job na nasa harapan ko na at sa dream job ko na mas malabo pa sa mata ko. At isa pa, tumatanda na ako at nakakahiya na umasa lang sa parents, hindi ba? Pero, I really had this burning desire eh. Gusto ko talagang maging FA eh. Kaya, I rejected the offer. Hopeless band ako, pero hoping pa rin. May ganun ba? May 2014, nagbakasyon kami ng family ko sa Pilipinas. At swerte kasi that time, nagaharang Oman Air through the agency na STBDJL Human Link Incorporated. So, ako, nag-try akong mag-apply. Sobrang saya ko kasi it was my first screening para sa isang airline. Hindi naman ako maasa na matatanggap ako, pero alam mo yung ma-experience ko lang yun, sobrang saya na ako. Natapos ang bakasyon namin, we came back to Riyadh and after 1 week, nakareceive ako ng email from the agency na shortlisted ako para sa final interview kasama ng employers. It's another heartbreaking story, hindi ba? Kasi kakabalik ko lang ng Riyadh eh. Alangan naman gumastos ako ulit ng ticket para bumalik doon. Sabi ko sa sarili ko noon, sobrang ilap naman ng pangarap na to. So, throughout 2014, wala akong ginawa kung hindi mag-apply lang sa mga airlines. Basta lahat na makita ko sa internet na naghahanap ng cabin crew, sinasubmitan ko lahat ng CVs ko yan. Pero this time, level up na ang whole body picture ko at ang 2x2 pictures ko! Alam niyo ba, sobrang frustrated ko, willing akong pumunta kahit saan pa yan. Kaya naman, natanggap ako sa isang airline. Ang kauna-una ang hairline! Hairline! Ano ba yan? Kapampangan talaga, no? Anyway, ang kauna-unahang airline na tumanggap sa akin ay ang Safi Airways. Tinanggap ako ng Safi Airways, ready to sign the contract na. Pero, hindi ako pinayagan ng magulang ko. Bakit? Kung gusto nyo malaman ng reason, i-google nyo ang Safi Airways and know the destinations. At maiintindihan nyo bakit hindi ako pinayagan ng parents ko. So, ito na naman, third heartbreak at sobrang sakit this time kasi alam mong, hala, eto na oh, magiging cabin crew na ako. Pero what to do, Yani? Alam naman natin na parents know what's the best for us. So, sige na lang. Una-una, sobrang ma-pride ako. Nahihiya ako magtanong sa mga FAs ng ideas, kung ano bang dapat gawin, kung paano mag-apply sa airlines nila. Pero sobrang desperate ko na nga, nilunok ko na yung pride ko, nag-message na ako sa lahat ng FAs kung paano ba ang dapat gawin. Alam niyo yan, hindi ba? Kasi marami sa inyo ang nagme-message sa akin, humihingi ng mga advices, nagtatanong, and I'm so willing to help, and I'm so willing to answer your questions kasi alam ko yung pakiramdam. Kasi bakit? May mga FAs na hindi ako pinansin, sininzone lang ako. May mga FAs na nagbigay sa akin ng maling information. Yes, that's true. 3 heartbreaks, pero may pang-apat pa yan. Nag-apply ako sa Emirates.
online kasi meron silang recruitment day sa Bahrain. Willing akong pumunta doon. Luckily, nakatanggap ako ng invitation and confirmation na pwede akong umattend dun sa recruitment day nga nila. Ayan, nag-book na ako ng ticket papuntang Bahrain kasi malapit lang naman, hindi ba? Nung kukuha na ako ng visa, ang sabi sa akin, hindi ako bibigyan kasi dependent lang ako. Kung gusto kong pumunta ng Bahrain, kailangan with sponsor. Si Papa yon. In-inform ko si Papa and willing naman siyang samahan ako doon. Nung nagpaalam na si Papa sa office nila na magli-leave siya for a few days papuntang Bahrain, hindi siya pinayagan kasi wala na siyang vacation leave balance dahil kagagaling lang namin sa bakasyon sa Pilipinas. Anong gagawin ko? Nga. So, wala na namang pag-asa maka-attend na recruitment day. Nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko, bakit napakailap naman ng dream na to? Eh, ginagawa ko naman lahat. Gumastos na ako, iniwan ko yung trabaho ko. Hala, nakakaiyak naman ang arte. Kasi alam mo yung feeling na nandyan na eh. Pero hindi maituloy-tuloy dahil napakadaming mga balakid. Wow, balakid. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ako mag-isa, chinicheck ko yung sarili ko. Parang tanga. Alam mo, nag-end yung call, hagulgul talaga ako. Grabe. Nung nahimasmasan na ako, tinignan ko lang yung phone ko. Tapos naka-receive ako ng email. Naka-receive ako ng email from Saudiya. Iniimbitahan ako for an interview! So, ano ba nangyari? At nakatanggap ako ng invitation from Saudiya para ma-interview. Very thankful ako dito sa taong to. He's my schoolmate back in high school. At 18 years old pa lang ako, ine-encourage na ako maging flight attendant. So, every time na may hiring yung Saudiya, lagi niya ako message na, "Uy, Annie, may hiring yung Saudiya. Go, apply ka na." At the time, nagtatrabaho siya sa ground ng Saudiya. Sinabi niya sa akin na, "Annie, pumunta ka ng Jeddah kasi tumatagap sila ng walk-in applicants. Go na, apply na." Ganon. I was so excited. But before I booked my ticket, I just wanted to make sure na tumatanggap nga talaga yung office nila ng walk-in applicants. Kasi ayoko naman na gumastos na naman ako ng ticket, pati ng hotel namin. Pagdating namin sa harap ng office nila, eh hindi kami papapasukin, hindi ba? Kaya ang ginawa ko, nag-message ako sa isang acquaintance ko. Yes, hindi ko siya kino-consider as friend, ang sama ako. Pero ito nga acquaintance ko, nagtatrabaho siya as cabin crew sa Saudiya. Nag-message ako sa kanya para itanong kung tumatanggap ba sila ng walk-in applicants. And I thank her kasi in-entertain niya yung message ko. So sabi niya, sige, pupunta ako sa HR bukas. Kinabukasan, nag-reply siya, ang sabi niya, sabi ng HR, hindi sila gumagawa ng local hiring. Lahat ng recruitment nila sa labas ng Saudi Arabia. Naniwala ako sa kanya. Hindi ako nag-book ng ticket. But little did I know that everyone can go to their office because they accept walk-in applicants. Saan ko nalaman yan? Sa www.pprun.org. Merong isang member doon na nagsabi na, sige lang, pumunta ka lang sa office nila kasi tumatanggap nga sila ng walk-in. Nagbigay siya sa akin ng email at sabi niya, mag-message lang ako dito para ma-inform sila na pupunta nga ako doon sa office nila. At yun na nga, right after ng heartbreak ko, dahil nalaman kong hindi ako makaka-attend ng recruitment ng Emirates sa Bahrain, doon ko natanggap yung reply nila at nabasa na, mai-interview ako na Saudiya! Grabe din yung pinagdaanan ko dyan sa pag-apply ko sa Saudiya. Oo, sabihin natin na ang Riyadh at Jeddah ay nasa isang bansa lang, pero magkalayo sila. If you would travel by land, it would take 8 to 12 hours. 8 hours, yun pa yung madaling araw, na walang traffic, ganun. Pero yung normal na travel mo by land, 12 hours yon. Kaya naman, kailangan namin mag-book ng ticket. Kaya very thankful ako kasi yung parents ko, sina ate, ayan, sila yung mga nag-finance sa ticket ko. Ano ba, naiyak kasi ako. Sila yung gumagastos ng ticket namin at ng kailangan naming hotel sa Jeddah. Kasama ko kasi yung papa ko. Hindi naman pwedeng ako na yung mag-travel, hindi ba? Uy, hindi biro yung gastos dun ha. Kasi may time pa natatawagan ako ng HR na you have to report tomorrow. Parang agad-agad, alam niyo naman kung gaano kamahal ang ticket kapag hindi siya na-book ahead of time. Tapos si Papa, dahil hindi nga pinayagan ng office nila na mag-leave, nag-absent na lang siya. Nakakatawa na nakakaiyak. Ano ba yan? Yung last na punta ko sa Jeddah, interview yun with the Vice President. Whole day lang kami doon kasi baka ma-award na yung papa ko kasi sobrang dami na niyang absences, diba? Umalis kami ng Riyadh ng 2 AM kasi ang interview ko sa Jeddah ay 8 AM. Natapos yun ng 10 AM at ang flight namin pabalik ng Riyadh
ay 8 p.m. So, imagine kung anong ginawa namin sa ilang oras na yun. Imagine niya, 10 hours yun. So, naghanap kami ng pwede namin gawin na masyal kami sa Jeddah. Dumating sa point na nasa mall kami, tapos sabi ko, Papa, sobrang antok na ako. Kaya naman, ang ginawa ko, pumunta ako sa mosque, nagpaalam ako dun sa babae, sinabi ko sa kanya, galing pa po kaming Riyadh, at yung flight namin, gantong oras pa, pwede ba akong makitulog sa mosque? Buti na lang talaga, pinayagan niya ako, sobrang antok na ako, pero si Papa, hindi ko alam kung paano niya nilabanan yung antok niya, kung anong ginawa niya sa loob ng mall. Yung last na punta ko sa Jeddah, it was an interview with the Vice President. Quick interview lang. Tapos, parang isang question lang yata yun. And then, after I answered that single question, ang sabi nila niya sa akin, welcome to Saudiya. Sa mga tao naging parte ng journey ko na to, nagpapasalamat ako sa inyo, sa relatives ko, at sa mga kaibigan ko na nakikinig sa mga burden ko araw-araw. Na araw-araw ko sinasabi na, uy, gusto ko maging flight attendant. Pero napakamailap talaga. Salamat kasi hindi kayo nagsawang makinig sa akin. May mga tao na hindi na parte ng buhay ko ngayon, pero alam ko, ipinagdasal pa rin nila ako. Kaya thank you pa rin sa inyo. At kay Jed na nagbibigay sa akin ng motivation araw-araw, lalo na nung panahong pagod na ako sa trabahong ito. Oo, dumating yung time na pagod na ako magtrabaho as a flight attendant. Thank you so much for the motivation that you've been giving me every day habang malayo ako sa family ko. At syempre, thank you sa family ko, kay Mama, Papa, Ate, Ira, Bubot, Kongkong, Kuya Sai. Thank you for supporting me emotionally, physically, spiritually, mentally, at higit sa lahat, financially. Haloy, naiiyak na ako. Ano ba yan? Napakarami nating biniling plane tickets para makapuntang Pilipinas, makabalik na Riyadh, makapuntang Jeddah, at kung saan pang lugar. Napakarami nating ginastos. Thank you sa pagsuporta niyo sa akin. At naniwala kayo na ma-achieve ko tong goal na to. Naiiyak ako. Natatouch lang ako. After all the things that I've been through, eto na ako ngayon, flight attendant na. Hala, uy, ano ba yan? 4 years flying, at ngayon, katatapos ko lang mag-training. I had my interview last month, I got accepted, and I passed the training, and now, I am a preview first class cabin crew. Ay! Ang sarap pakinggan. Oo, yung pinagdaanan ko, hindi kasing hirap na pinagdaanan ng iba dyan, na nakailang rejection. Ako naman I was still lucky kasi nagkaroon ako ng chance na ma-experience yung interview at magkaroon ng job offer. Ang mali ko talaga, I never had the patience. Gusto ko kasi pag sinabi ko today na magiging flight attendant ako, gusto ko bukas flight attendant na ako. Nothing comes easy in life. You will fall a lot of times, but make sure that you stand up. Kaya sa mga aspirants dyan, huwag kayo maging hesitant. Hindi porke may pimples kayo, may chubby cheeks kayo, or malabo yung mga mata nyo. Bakit hindi nyo muna subukan mag-apply bago kayo mawala ng pag-asa, hindi ba? Huwag kayong panghinaan ng loob. Kung nakatanggap man kayo ng rejection, subukan nyo ulit. God will give what's best for you at the right time. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Push lang ng push! Kaya naman sa mga aspirants dyan, good luck! I'll see you in the sky. Thanks for watching!